Dear King Panda, ako po si Riley at gusto ko sana kumuha ng kotse na sedan po. Pang negosyo para sa araw-araw na hanap buhay. Ano po ang maipapayo nyo sa akin? Riley o Riley? Hindi ko malaman kung nagkamali ka ng spelling, pero sige, okay na yan. Ito ang pinakamahalagang payo na mabibigay ko sa iyo. Huwag kang bibili ng kotse dahil umaasa kang kikita ka. Bumili ka ng kotse kapag kumikita ka na. Magkaiba yan. Marami ang naniniwala na kapag may sasakyan ako, makakapagnegosyo na ako. Pero sa totoo, hindi sasakyan ang dahilan bakit yumayaman yung tao. Pare, cash flow, disiplina, at customer. Yan ang nagpapayaman. Ang kotse, multiplier lang kasi mas marami mong mauulit na beses. Yan. Kung wala kang negosyo ngayon, pagkatapos mo bumili ng kotse, wala ka pa ring negosyo, ang nadagdag lang ay buwan ng hulog. At yan nagsisimula ang pagkakamali ng marami nating kababayan. Akala nila asset ang kotse. Pero bawat buwan, may amortization, may insurance, may maintenance, may rehistro, taon-taon, may gulong, may gasolina. Pwera na lang kung Continental binili mo, asset yun. Bago ka pa kumita ng piso, may utang ka ng 2 piso. Ang masakit, hindi mo napapansin. Unti-unti kang nagtatrabaho para sa kotse mo. Imbis na ang kotse mo ang nagtatrabaho para sa iyo. Kung bibili ka ng sedan para sa negosyo, tanungin mo muna ang sarili mo. May negosyo bang naghihintay sa kotse? O umaasa ka lang na baka may dumating? Dahil lang baka, okay lang kung kakainin mo yan. Pero ibang baka yan eh. Hindi tumatanggap ng monthly amortization. Lagi mong tandaan to. Huwag mong gawing dahilan ang kotse para magsimula. Gawing bunga ang kotse ng tagumpay na nasimulan mo na. Kapag ang kotse mo ay kumikita ng mas malaki kaysa sa gastos mo, edi asset yan. Pero kung ikaw ang nagpapakain sa kotse buwan-buwan, hindi ka may-ari ng kotse. Ikaw yung empleyado ng kotse mo.